Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, mayroon akong nais na ipaalala sa aking sarili, ganun na rin sa inyo. Ito'y patungkol sa 7 habilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sahabi na si Abu Dharr Abdullah al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ito'y nasa musnad ni Imam Ahmad at sinabi ng sahabi na iyon na si Abu Dharr, "Amarani Khalili sallallahu alaihi wasallam bis-sab'in." Ako'y inutusan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng aking matalik na kaibigan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng 7 bagay. Bihubbil masakin. Amarani, sabi niya, bihubbil masakin wad dunuwi minhum. Ako'y inutusan niya ng pagmamahal sa mga miskin at ang pakikisalo, pakikisalamuha sa kanila. Pangalawa, wa amarani an anzura ila man huwa duni, wala anzura ila man huwa fawqi. Itong dalawa na utos na ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa 7 utos niya kay Abu Dharr ay magkaugnay. Ang pagmamahal sa mga miskin at pakikisalamuha sa kanila. Ibig sabihin nito ay doon sa mga pagdiriwang, sa mga pagpighati ng mga masakin o ng mga dukha, ay nararapat na saluhan sila ng kanilang kapwa mananampalataya. Nangahulugan sa Islam, wala itong tinatawag na caste system na merong mayaman, merong mahirap. Ang mayaman dun lang sa mayaman at ang mahirap hindi pwedeng magkasalamuhan. Hindi. Itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yung pagkalinga ng bawat isa sa lipunan, ng mayaman sa mahirap, at ang paghingi naman o ang pagsaklolo naman ng mga mayaman sa mga dukha o sa mga nagdurusa at mga nagdadalamhati. Ito na rin ay ayon sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inutos niya sa pagpapakain. Halimbawa, sinabi niya, bi'sat ta'amul walimati allati yud'a ilayha al-aghniya wa yutraku al-fuqaha. Sa riwaya ni Imam Bukhari at ni Imam Muslim, ang pinakamasamang pagkain, sabi niya, ay pagkain inihanda o hinain sa isang piging o isang pagdiriwang na iniimbita ang mga mayayaman lamang at iniiwan ang mga walang kakayanan sa buhay. So, ang pagmamahal sa mga miskin at ang pakikipagsalamuha sa kanila ay inutos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at dahilan ito ng paglambot ng puso. Ishtaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min kaswati qalbihi. Mayroong isang tao na nag-complain sa Propeta sallallahu alaihi wasallam sa katigasan ng kanyang puso. Faqala alaihi salatu wassalam, at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, magpakain ka ng dukha at haplusin mo ang ulo ng yatim. Ibig sabihin ng ulila, ibig sabihin alagaan sila. Pangalawa, amarani an anzura ila man huwa duni, wala anzura ila man huwa fawqi. Ang inutusan ako ng Propeta na tignan yung mas mababa ang kalagayan sa akin, ang katayuan sa akin, at huwag kong titingalain yung mas mataas kaysa sa akin. Ito ay inutos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isa pang hadith na sinabi ng Propeta, la tanzuru ila man fawqakum walakin inzuru ila man asfala minkum. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tignan ninyo o huwag ninyong tingalain yung mas mataas ang katayuan sa inyo, sa kayamanan, sa buhay dito sa mundo, bagkus tignan ninyo yung mas mababa ang katayuan kaysa sa inyo. Ito ay inutos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang umma. At sabi niya pa, wa amarani an asila ar-rahima wa in adbarat. At inutusan ako ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ayusin ang ugnayan ng kamag-anakan kahit pa sila ay tumalikod o hindi nila tanggapin. Dahil, kapatid, ang silatul rahim ay kabilang sa mga ibadat o mga pagsamba kay Allah na nagbubunga ng tinatawag na paglawak ng ating o pagbukas ng ating biyaya at ng tinatawag na paghaba ng ating buhay o magandang pagkakabanggit sa atin kahit namatay na tayo. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arada an yubsata fi rizqihi wa an yunsa'a fi umrihi falyasil ar-rahim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nagdanais na lumuwag sa kanya ang kanyang biyaya, iunat sa kanya ni Allah ang kanyang biyaya, at
mas lalo pang humaba ang kanyang buhay. O kahit patay na siya ay maganda ang pagkakabanggit sa kanyang mga kabutihang nagawa, ay dapat niyang o marapat niyang ayusin ang ugnayan ng kamag-anakan. Wa amarani alla as'ala ahadan shay'a. At inutusan ako ng propeta sallallahu alaihi wasallam na wag akong humingi ng tulong sa kahit kanino man. Iman o ang pananampalataya ni Abu Dharr al-Ghifari, umabot siya doon sa tinatawag na pinakamataas na klase ng pananampalataya na kung saan hindi siya humingi sa kahit kanino man ng tulong hanggang siya namatay. Siya ang sahabi, nag-iisang sahabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na asya sayidan wahidan wa bu'itha wahidan wa mata wahidan. Nag-iisa siyang namuhay, nag-iisa siyang pinadala ng propeta sa misyon ng da'wa, at nag-iisa din siyang namatay. Ito ang zuhud niya o asceticism niya, pagtalikod niya sa mga makamundong bagay. Wa amarini an aqula al-haqqa wa in kana murra. Inutusan ako ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sabihin ang katotohanan kahit ito ay mapait man. Ang pagsabi ng totoo, mga kapatid, ay hindi ito nakakaiksi ng buhay, at ang hindi naman ang pagsasabi o panindigan sa katotohanan ay hindi nakakahaba ng buhay. Kaya mainam na tayo ay mamatay sa pagsasabi at paninindigan sa totoong aral ng kitab at ng sunda, kahit pa ito ay mapait, kahit pa ito ay laban sa ating sarili o laban sa ating kamag-anak o pinakamalalapit sa atin, dahil ang hinahangad natin ay ang pagkalugod ni Allah. At sinabi nga ni Imam Ahmad ibn Harb na hindi nga natagpuan ang tinatawag na halawa o tamis ng ibada, liban na lamang na hinanap niya ang tinatawag na pagkalugod ni Allah at iniwan niya ang pagkalugod o pagkasaya ng mga tao. Wa amarani alla ya'khudani fillahi lawmata la'imin. At inutusan din ako ng propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag akong matakot sa paninisi ng maninisi. Ibig sabihin, marami ang magbiblame sa iyo kung ikaw ay nasa katotohanan. Subalit hindi mo ito katatakutan dahil ang kakampi mo ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. At ang nasr o ang tagumpay ay walang iba kundi nagmumula kay Allah ta'ala at hindi nagmumula sa kahit kanino man. Wa amarani an ukthira min qawlin la hawla wa la quwwata illa billah. At inutusan ako ng propeta sallallahu alaihi wasallam na paramihin ang pagsasabi ng la hawla wa la quwwata illa billah. Ibig sabihin, walang kapangyarihan at lakas liban na lamang na nagmumula kay Allah. Fa innahunna min kanzin tahta al-arsh. Sapagkat itong mga salitang ito ay naroon sa baul ng treasure na nakabaon doon sa tahat o sa ilalim o lilim ng arsh ni Allah subhanahu wa ta'ala. 7 bagay ito na wasiya, habilin ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abu Dharr. Dahan-dahanan natin itong pagnilayan at i-apply sa ating mga sarili upang tunay nating magawa ang habilin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagsunod sa kanya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.